Hello Gemini, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. First card ninyo, we have the energy of the sickle. Ayan. So, mukhang you will be focused, at this time. Maybe dati kasi baka distracted kayo, maybe alam mo yon yung fragmented ang isip ninyo, kumbaga you're here and there, yung mga ganyan, foggy, yung ganon. But now, you will be back to focus, siguro magkakaroon na kayo dito ng balance, balance siguro will be back in your life. Kaya makakabalik na kayo sa sentro, makakapag-concentrate na kayo muli, makaka-focus na kayo sa kung ano yung mga mahahalagang bagay, And there is also regrowth na maaring mangyari sa buhay ninyo in various areas of life. At maaring isa sa mga dahilan niyan because makakapag-focus na nga kayong muli sa kung anong mga halaga, kung ano yung importante na pagtutuunan ninyo ng pansin, no? And also, siguro dahil din sa kayo ay magre-release na ng kahit anumang klaseng and negativity, no? Out of your life. Kaya kumbaga matatanggal na yung kung ano man ang nagbibigay ng discomfort sa inyo, matatanggal na ang kung ano man ang nagbibigay sa inyo ng kaguluhan, confusion, yung mga ganon. You are ready to purge them. Kaya magkakaroon na kayo ng mas mapayapa, 'di ba? Mas organisado, na pag-iisip din, yung mga ganyan, no? So, that's really beautiful. What else? We have the soil, ayan, stability and simplicity. So, feeling ko dito, Gemini, you are going to go back to pagiging simple lang. Maybe you're going back to basics, 'di ba? Kung dati siguro nag-evolve kayo, 'di ba, into something na siguro kasi nakaluwag-luwag, 'di ba, nagkapera. So, yung mga gano'n ba, maybe you lived a very luxurious life in the past, no? At maaari for the longest time na-enjoy mo na, no, yung luxury, na-enjoy mo na yung kasaganaan. And maybe, mas masaya pa rin siguro kayo kung simple lang ang pamumuhay, mas siguro na compare ninyo, 'di ba, yung pakiramdam, no, ng simple at nung kumbaga naliligo kayo sa luxury, hindi ba? Kaya siguro ngayon mas pipiliin ninyo na bumalik muna sa pagiging simple muli. Bumalik muna sa pagiging low-key, yung mga ganon, no? So that's really a beautiful realization. So we have planning, setting intentions, and of course, no, you are going to live with optimism. So planning stage, no? Planning stage. So, siguro you are, setting new intentions in your life and siguro pinag-iisipan na din ninyo kung at papaano diskarte, papaano ninyo to isa sa katuparan. Maybe you are strategizing and making plans how you can make it happen, how you are going to, how you are going to do things, 'di ba, na makakapagdala sa inyo sa tagumpay, 'di ba? Kasi siyempre kapag tayo'y nagse-set ng intentions, kapag tayo'y nangangarap, 'di ba? We are of course aiming, 'di ba, to achieve that, no? So maaaring 'yun ang pinag-iisipan ninyo sa ngayon. And of course, you are going to be feeling very optimistic, enthusiastic, and determined, 'di ba? Para marating mo kung ano man yung goal, 'di ba, na sinet ninyo dito for yourself.
So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. And by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads kasi malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join sa membership. So, we have Revelation, which is really very beautiful. Kasi ipapakita sa inyo dito ng divine kung saan ang dapat ninyong anong dapat na tahakin ninyo na path dito. And siguro, dito kayo nanggaling, ano? It's lost in this space. You are, siguro minsan sa buhay mo, diba, nawalan ka ng direksyon. Maybe you've been looking for direction kung saan ka nga ba papunta, what is best for you, what do you need to do, 'di ba? Para makuha mo yung mapuntahan mo, 'di ba? Yung tamang direksyon kung saan ka magkakaroon ng peaceful na buhay, kung paano ninyo maa-achieve yung mga pangarap ninyo, mga wishes ninyo, yung mga ganon. So, maybe you are needing direction kasi nga baka confused kayo. So, that could be how you live, 'di ba, recently. Kaya nga, ang maganda rito, 'di ba, maaaring lagi din kayong nagdadasal, you're asking for guidance from the divine. Kaya, the path towards that, no, kung saan kayo dapat mapunta, saan ninyo mahahanap yung happiness ninyo, yung contentment ninyo will be revealed to you. You know, the path towards that will be revealed to you. God will show you the way. Kaya ang mahalaga dito, nakikinig kayo lagi sa inyong intuition, lagi kayong nagpe-pay attention ano, sa mga subtleties, sa mga signs, symbols, and synchronicities. Dapat lagi ninyong pinapansin yan, pinagtutuunan ng pansin kasi yan ang magdadala sa iyo, no, doon sa kung saan kayo dapat mapunta. Okay? Kung saan ninyo mahahanap yung tagumpay, yung ganyan, 'di ba? So we also have radical acceptance. So this is also really very good kasi kapag kunyari meron kang sitwasyon, 'di ba? Nagkaroon ng problema, nagkasira-sira kung ano man yung klaseng samahan meron ka sa mga taong ito, 'di ba? So, maaari for the longest time you've been harboring that pain, that emotional baggage, 'di ba? Maaring may gano'n ka, may tampo, 'di ba? Pero ramdam mo siguro, 'di ba? Mararamdaman mo na mabigat sa loob, mahirap hindi parang sa bawat galaw na gagawin mo, iisipin mo kung papaano kung ma-encounter mo yung mga taong yun. Papaano kung makita mo sila? Papaano kung harapin ka nila? Papaano kung meron kang marinig na sasabihin nila? 'Di ba, yung mga ganyan. So, it's really very uncomfortable when there is someone, 'di ba, na nakagalit ka or meron kang hindi magandang encounter with those people kasi magwo-worry ka 'no, what if masalubong mo sila? What if ma-encounter mo silang muli, 'di ba? So, kaya ngayon parang siguro you are going to accept the fact 'no, na may gano'n talagang may gano'ng mga pangyayari sa buhay na hindi mo rin maiwasan kung ano hindi mo ma-expect, 'di ba? Kung ano ang gagawin mo, ano magiging reaction mo kapag nagkita-kita kayo. Kaya, feeling ko dito, you are going to just accept what happened and maaring meron ditong forgiveness, no, na will come up with you. Baka maiisipan mo ngayon na ikaw na yung magpakumbaba, ikaw na yung i-step up as the bigger person at ikaw na yung mag initiate ng conversation para kayo ay magkaayos, para kayo ay maano, magkabati, yung gano'n, no? So, kaya po puwedeng tatanggapin mo na kung ano nangyari, anong mga pag-aaway, na naganap between the two of you. At ngayon maaaring makikipag-usap ka at will try to mend kung ano man ang nangyari sa inyong hindi pagkakaayos or pagkakaintindihan. So, baka you are seeking for forgiveness or maybe you are going to give them the forgiveness that they need or ikaw.
'di ba? Magpapatawad ka mismo para kahit hindi sila humingi ng tawad, sa loob mo papatawarin mo na sila para gumana yung pakiramdam mo. Tanggapin mo na sadyang gano'n ang buhay. May mga taong hindi mo mapi-please or may mga tao talaga na masaya sila kapag may nakakasira sila ng relationship or may mga tao talaga na hindi maging masaya, 'di ba? Para sa iba, yung mga gano'n. So, tingnan natin kung ano pa ang mga messages ni Gemini. So, we have the Seven of Cups. Ayan. So, multiple opportunities ito. Merong mga iba't ibang klaseng oportunidad na maaaring dumating sa buhay mo sa ngayon. But, yun, huwag kayong mabilis na magtiwala no, sa kung ano yung advertising dito, how it's being advertised, how it's being marketed, 'di ba? Kasi marami ng budol or mambubudol sa ngayon. So, you really need to look at it. You really need to examine, 'di ba, kung ano yung mabuti at hindi, ano yung makakatulong at hindi, yung gano'n. So, yeah, tignan ninyong maigi what is best for you, alright? So, what else? We have the King of Pentacles. So, si King of Pentacles, ano 'to, um, this is someone na very, ano na siya, kumbaga nasa tugatog na siya ng tagumpay. Si King of Pentacles is someone na very successful na po, pwedeng very successful na siya sa kanyang trabaho, maaaring siya ay yayamanin na, marami ng ipon, 'di ba? Established na siya sa kanyang kaperahan, sa kanyang negosyo, meron na siyang booming na negosyo, yung mga gano'n ba. So, maaari ng iba sa inyo dito, this is what you are working on. Baka papunta pa lang kayo sa estado na katulad ng kay King of Pentacles. So, it's either nandoon na kayo or papunta pa lang kayo. So, whatever the case may be, this is really a beautiful energy. 'Di ba? Kasi ibig sabihin, excited ng iba sa inyo na yung effort at syaga na ginagawa ninyo ay magbubunga na. At 'di ba, magiging masagana ka sa buhay, magiging successful ka sa buhay. So, we have the devil. This is Capricorn energy. So, maaari ng iba sa inyo rito is dealing with a Capricorn person or po pwede na ang iba sa inyo rito is um, baka meron kayong Capricorn placements sa iyong chart. So, possible din yan. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.